Okay, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily morning devotion. At bagamat late, ang salita ng Diyos ay kahit kailan ay hindi mahuhuli at palaging powerful. Tayo po ay nasa day 15 ng ating daily Bible reading plan for the year. Okay, so day 15, Genesis 24, verses 28 to 67. Ang title po ay Willing Obedience and Union. Yung kusang pagsunod at pagkaisa. Union. Kasi nga po, dito sa Genesis chapter 24, kung napanood po natin kahapon yung sharing ni Kuya Jeff, ito pong pag-usapan nga natin yung completion o yung kabuuan ng paghahanap ng mapapangasawa ni Isaac sa pamamagitan ng kanyang anak si Abraham, na kung saan inutusan ng kanyang alipin na pumalik doon sa lupa na kung saan doon ng kanyang pinagmula ng kanyang mga kamag-anak, at hindi niya hayaan ng kanyang nag-iisang anak ni Isaac ay makapangasawa ng hindi nakalahi o hindi tinatawag nating Israelites o Hudyo. Okay? So, dito sa Genesis 24:20-67, ito nga ang pagkumpleto ng misyon ng alipin ni Abraham, at dito ay ipapakita sa atin yung detalye ng pagtugon ng pamilya ni Rebecca at ang kanyang pagpayag at kanyang pagsama upang i-meet si Isaac. Minsan nga nag-iisip ako kahapon, ito rin yung aming topic sa aming family cell, kung papayag ba sila na ang kanilang anak na babae ay basta na lang kukunin at sasabing mayroon ng asawa, may gustong maging asawa. At kung papayag ba ang kanilang anak na lalaki ay bibigyan ng asawang babae na hindi niya pa nakita sa matagal na panahon, no? So, napakaganda ng mga usapan kagabi. At dito nga, ito yung ating pag-uusapan. Ang lahat ng ito ay makita natin paano kumilos ang Lord, no? Siya yung nag-orchestrate para mangyari yung tinatawag nating divine appointment na ito, na ang pag-aasawa ni Isaac at Rebecca. So, nung ma-meet ni Rebecca yung alipin doon sa well, na kung saan ang alipin ay nanalangin, na detailed prayer, na sabi niya talagang very willing naman siya na sumunod at ang kanyang kahilingan sa kanyang panalangin ay ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos yung kagustuhan ng kanyang amo na si Abraham na makakita ng mapapangasawa kanyang nag-iisang anak bilang tagapagmana, dahil nga si Abraham ay may edad na, no? Si Isaac ang tagapagmana. So, in-inform ni Rebecca ang kanyang pamilya, at dahil doon sa kanyang pag-uwi, pagkatapos niyang pinuminsi yung kanyang alipin at yung kanyang 10 camel, ang kanyang kapatid na si Laban at ang kanyang ama na si Bethuel ay nagpunta doon sa servant at tinos nila yung servant na yun nga naalaw nila na tumuloy sa kanila at inalok yung pagkain. Inoperan pa ni Laban na panghugas ng kanyang mga paa. Pero ang kagandahan dito sa servant dito, nirecognize niya muna, no? Nirecognize niya muna ang nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang Diyos bago si Abraham. So, ito ay pwede natin sabihin isang nakaka-convincing patotoo, yung compelling testimony kung paano sinabi niya kay Rebecca, yung alipin na ito, ang kanyang pakay, layunin, yung kanyang purpose, same thing. Walang dagdag, walang bawas. Ganun din ang pinahayag niya na testimony na siya pinadala upang maganap ng mapapangasawa ng kanyang Panginoon. So nakita natin dito, ito yung God-centered telling of the story na nag-build dun sa pagkakaroon ng immediate trust and consent ng pamilya ni
Rebecca, no? Kasi nga ang lahat ng ito ay God orchestrated na sabihin nating assignment. Okay? At dahil doon, welcome na welcome yung alipin sa bahay at pamilya ni Rebecca. Kaya merong family blessing, no? From compelling testimony, nagkaroon ng family blessing. So, nung nalaman ito ng pamilya ni Rebecca, siya ay binigay ng bukas sa kanilang loob, no? At pinagpala nila si Rebecca ng panalangin na sa pamamagitan ni Rebecca, ang kanyang mga saling lahi, ang kanyang mga descendant ay dadaanin ng napakarami at ang kanilang mga kaalaban ay hindi mananaiglaban sa kanila. Ay, doon nga sa verses 50 to 60. So itong kanilang invocation na ito ay nagpapa-echo ng ang Diyos ng covenant promises ay patuloy na magagawa ng kanyang role, ng kanyang papel para yung covenant union na kanyang kalooban para kay Isaac ay mangyari. From a covenant God to a covenant union, nakita natin dito na lahat ng ginagawa ng mga tao sa kwentong ito, sa istoryang ito ay napaka-smooth, no? Kasi napaka-imposible, no? Sa ating pananaw, napaka-illogical, pwedeng sabihin ganon, mathematically mahirap talaga, pero dahil sa ang Diyos ang kumikilos upang magkaroon ng pagtitiwala at pananampalataya ang kanyang mga ginagamit ng mga tao, nakita natin dito, nagkaroon ng covenant union. At dahil doon, naging masayang lahat, no? Si Rebecca ay nag-consent doon sa kagustuhan ni Abraham para sa kanyang anak na Isaac at siya sumama. At ang totoo, binigyan siya ng option. Are you willing, sabi ng kanyang ina, na mag-stay muna ng 1 week or 10 days bago ka sumama? Pero sabi ni, pinakamaganda rito, sabi ni Rebecca, I will go. No? Talagang nagbigay siya ng consent to travel and meet yung kanyang mapapangasawa na sa Isaac. Nga, malayo pa lang, nakita sila ni Isaac na sila isakay ng kamelyo at nang siya lumapit at tinanong ng babae sa alipin na sila, ay, ito na ba, mapapangasawa ko? At ang sabi ng kanyang alipin, ni Abraham, siya na nga si Isaac. At sinamahan siya ni Isaac doon sa tent ni Sarah at doon ipinakilala siya na kanyang magiging asawa. So nagkaroon ng joyful union, no? Ang mga pangyayaring ito, from compelling testimony to family blessing and joyful union. Kasi nga ang lahat ng ito ay sumisimbolo, no? Sumisimbolo sa kung papaano ang God's provision ay nagkaroon ng magandang bunga ng pag-aasawa sa gitna ng pagkawala maari ng panandaliang pananampalataya, pero dahil na ang Diyos ang kumikilos, orchestrate, ang lahat ay nagresulta sa napakaganda at napakasayang pagsasama. Nga po, ang chapter na ito, the whole chapter of Genesis 24, portrays God is the ultimate, as the ultimate matchmaker, no? Dinedirect niya yung mga steps ng mga tao na may advance yung kanyang promises, no? From doon sa kung saan na nagpapahinga yung alipin at umiinom to a wedding tent. Okay? Na ina-assure na siya ang God of Providence at yun nga po, ang buhay ay magiging, ang paglalakbay ay magiging matagumpay kung patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoong Diyos. That's why ang challenge for all of us is for us to pray specifically for a God-ordained direction sa ating mga buhay, sa ating mga relationship, sa ating mga ministry. At yun nga makikita natin yung kanyang mga past leading sa ating mga buhay ay
patungo doon sa tinatawag nating community at makapag-step forward tayo doon sa tinatawag na katulad ng pag-resolve ni Rebecca dito sa assignment na ito ng ating Panginoong Diyos na ang sabi niya, I will go. No, without hesitation. Niresolve niya ito ng may pagtitiwala dahil narinig niya sa alipin, ng alipin na inutusan ng kanyang Panginoong ni Abraham, nagaling din naman sa Panginoon ni Abraham na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So let us all have this detailed prayer at makikita natin ang Diyos ay kikilos accordingly sa kanyang kalooban para doon sa kanyang ordained na assignment para sa atin. Kaya napakaganda po nung chapter 24 na ito ng Genesis na bagamat sa panahon ngayon paaring yung matchmaking ay sinasabi nating obsolete na, and we allow our children to have their own suitable partner, pero yung principle na manggagaling sa Diyos ang mapapangasawa ng ating mga anak ay ipinapanalangin, hinihingi sa Diyos upang sa kanilang pagpili, sa kanilang mapapangasawa, makikita natin na magiging divine and ordained ang kanilang pagsasama, at makikita natin na ang kanilang pagsasama ay talagang masaya, may family blessing, at yun nga, ito ay testimony kung paano sila pinagsama, hindi dahil sa kanilang kagustuhan, kundi dahil sa leading ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga single pang naririto, ipanalangin sa Panginoon, and the Lord ay ibibigay yung suitable partner para sa atin. At huwag tayong magmadali. May nakalaan sa bawat isa atin. At sa mga may partner na rito, may mga asawa rito, tignan natin, ang kinin natin ng asawa natin ito ay biyaya at regalo sa atin ng Panginoong Diyos. So, mapalad tayo dahil ang ating mga asawa ay biyaya na galing sa ating Panginoong Diyos. God-ordained union, God-ordained relationship, at may family blessing dahil sa testimony ng mga nauna sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat, O God. You are the author of relationship. You are the author of our life, Panginoon. At hindi mo hayaan ang buhay na ito ay masasayang lamang dahil sa aming mga pagmamadali, pagsusumikap na magkaroon ng kapartner, mapapangasawa ng hindi mo kalooban. Kaya nga, Lord, allow us, O God, na patuloy na i-enjoy yung magandang regalo mo sa aming Panginoon. Walang iba kundi ang aming mga asawa. Na makita mo, O Lord, kahit na may mga konting gusot, konting mga tension and conflict, still, O Lord, mahal namin ang aming mga asawa dahil ikaw ang nagbigay nito sa amin. Gumawa ka ng paraan, God. Gumawa ka ng mga divine assignment and appointment upang mangyari ang divine union na ito. Nakatulad nangyari, O God, kay Rebecca at kay Isaac, dahil sumunod si Abraham sa iyong kagustuhan na ang mapapangasawa ng iyong mga piniling nasyon ay katulad ng kanilang lahi. Ito ay pinanghawakan ni Abraham at inutusan niya ang kanyang alipin na nagkaroon din ng pananampalataya sa iyo at pinuri ka, nagpatirir pa siya nung nakita niya sa Rebecca dahil tunay, O God, na ikaw ang Diyos ng kanyang amo na si Abraham, at dahil doon, Lord, mas lumalim pa ang kanyang pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Kaya, Lord, ganun din kami. Patuloy, Panginoon, na umasa kami sa direksyon na gusto mo, na tahakin ng aming mga buhay at makita namin, O Lord, sa mga direksyon na ito tungo doon sa katagumpayan, tungo sa iyong kalooban, at mangyayari, Panginoon, ng isang napakasayang result at napakaganda dahil ikaw, Panginoon, ang nagdi-direct ng lahat. Maraming po salamat, O Lord. We love you and thank you for loving us first. May your peace be upon us, O Lord, sa buong maghapon na ito, at makita mong mga anak mo ay patuloy nag-enjoy ng iyong mga regalo. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at patuloy po na yung ating prayer and fasting ay ating pagsumikapang maging covenant agreement natin sa ating Panginoong Diyos, hindi dahil sa may gusto tayo, kundi may gusto ang Diyos gawin through us.